Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa pangaladalangin yung hinirang propeta sa huling kapanahonan, aming kagalang-galang at minamahal na Pastor Weldy Estrada Almeda. Sa oras na malapinon, sa aking pagdadalo, may mensahe, ikaw Diyos magbigay sa akin ng karunungan at maglangis, buksan mo, mahal na pangunawa ang bawat isang narito. Hipuin mo Diyos ang kanilang mga puso, ipaunawa mo sa kanilang ebanghelyo kaligtasan. Sa ganang akin, wala akong magagawa at sa dakilang pangalan na sinasaway. Demonyo ng hadlang at paglalangan lumaya sa magalitan. In Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati, pagdakila, pagsamba, ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus lamang. And we give double respect and honor to our beloved parents in the Lord. And we cherish the blessed memories, teachings of our dearly beloved and honorable evangelist, Pastor Weldy Estrada Almeda, and our beloved honorable assistant Pastor Lina Kumon Almeda. I also greet the beloved Almeda family, sa aking mga kasama, mga manggagawat, mga ngaral, sa inyong lahat, minamahal mga kapatiran, dito po sa Kawayan City, Isabela, at to all our beloved webcast viewers, magandang hapon na po sa lahat. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. Buksan po natin, minamahal, ang ating po mga Biblia dito po sa Isaiah, Kapitulo 54, versikulo 10. Isaiah chapter 54, verse 10, at pakihanda po ang Jeremiah chapter 31, verses 3 and 4. Dito po sa Isaiah 54, talata po'y 10. Sapagkat ang mga bundok ay mga papaalis at ang mga burol ay mga papalipat. Ngunit ang aking kagandahang loob ay hindi hihiwalay sa iyo, o ang aking mangtipan ng kapayapaan ay maaalis, sabi ng Panginoon na naaawa sa iyo. Amen. Sa Ilocano version. Dito po sa Isaiah 54, ang talatay 10 sa Ilocano version. Tadagiti banbantay, makaparanguda, kendagiti turturod, maalis da. Ngemtik, nagayat ko, santo ang pumanaw kengka, ket dimet maalis, titulag ko ti panakikapya, kuna ni Jehova nga daan, asiken ka. Amen. For the mountains shall depart, and the hills be removed, but my kindness shall not depart from thee, neither shall the covenant of my peace be removed, said the Lord that hath mercy on thee. Everybody say, praise the Lord. Ganon ang pag-ibig ng mahal na Panginoon, minamahal. Kahit ang mga buntok o ang mga burol ay mawawala, ngunit ang pag-ibig ng mahal na Panginoon, ang kanyang covenant sa kanyang mga lingkod ay manatili. Amen. So, yan ang kanyang pag-ibig. Unconditional. Ang pag-ibig ng Diyos minamahal. Nandiyan yung pag-iingat, saan ka man pupunta, nandiyan ang pag-iingat ng mahal na Panginoon. Naririnig po natin yan sa mga patutuo. Pag tayo po'y nagkakamali, tayo po'y tinutuwid ng ating Diyos na buhay. Amen. Yan po yung tinatawag nating palo
No? Ayon po sa ating mahal na kapatid na nagpatuto kanina, minamahal, siya po ay dati may karamdaman na sabi ng doktor, wala nang kagalingan. Sakit sa baga. Mas matindi pa sa tuberculosis. Isa pong sakit sa baga na tinatawag na pneumonia. Malala na minamahal. Sumusuka na siya ng dugo. Wala ng pag-asa. Pinarangkahan na siya ng doktor na wala ng pag-asa ang kanyang karamdaman. Nakita ng mahal na Panginoon ang kanyang paghihirap. Maliliit pa lang yung kanyang mga anak. Naririnig na niya na pinag-uusapan ng minamahal ang kanyang karamdaman. Kung sinong mag-aalaga sa kanyang mga anak, kung siya ay mawala sa mundo. Nandiyan ang biyaya ng mahal na Panginoon, ang pag-ibig ng Diyos. Nakita niya yung parang lumilipad na papel. Yun pala ay leaflet. Namimigay po ng leaflets ang mga kapatiran, mga choir sa kanilang lugar. At may nabigyan, hinulog yung leaflet, yung pala may purpose. Para sa kanya pala yun. At nung nabasa niya, may krusada dito sa Kawayan, sila po ay dumalo at hindi po sila nagkamali. After water baptism, gumaling po ang kanyang sakit sa baga. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon. Yan po minamahal ang bunga ng panalangin ng totoong pastor ng mahal na Panginoon. Totoong propeta ng Diyos. Amen. Everybody say, praise the Lord. So lahat tayo ay bunga ng kanyang panalangin. Amen? So yung iba minamahal, nawawala na ng pag-asa. Paano ngayon? Wala na ang mahal na pastor. Yung binigay ng mahal na Panginoon na pastor, wala na. Sabi ng Psalms 23:1, the Lord is my shepherd. Ang Panginoon ang aking pastor. Mayroon po tayong dakilang pastor. Ang ating Panginoong Diyos. Amen. Na siya po ay nangako na siya ay babalik. Babalikan po niya ang mga tao na pinili niya, bunga ng pangangaral ng isang pastor na pinili din niya. Amen. Everybody say, praise the Lord. So, ang focus po natin ngayon, minamahal, sa ating paglilingkod, ay ang paghahanda ng ating mga sarili sa pagbabalik ng ating dakilang pastor, ang ating Panginoong Diyos. Everybody say, praise the Lord. O diba? Nasa Psalms 23 verse 1. Bago yan, yung Jeremiah 3:15 muna. Ang Diyos ang nagbibigay ng pastor, minamahal. So, hindi po napakaraming pastor. Yan nga ang dahilan kung bakit naliligaw na ang mga tao kung sino ba talaga ang tunay na Diyos dahil sa daming mga pastor, iba't iba po yung kanilang interpretasyon sa Bible. Ang gagaling nila, mangaral, kailang hindi sila sinasamahan ng kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Yun lang ang kulang sa kanila. Pag mangaral, kahit sino papakinggan mo, makukumbinsi ka, ang galing, na talagang pinag-aralan nila sa Bible School. Pero ang problema, nakukumbinsi man nila ang tao, hindi nila nakukumbinsi ang Diyos. Amen. Hindi sila sinasamahan ng kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Dahil ang pastor na tunay, Diyos ang naghirang
Ate pong basahin. Kindly. Sa Jeremias 3:15. At bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking kalooban, nakakandili sa inyo ng kaalaman at unawa. Amen. Sa Ilocano. Pakihanda po ang Psalms 23:1. Dito po sa Jeremiah 3, ang talatay 15. Ket ikinakaikto dagiti pastor kas mainugot iti pusok. Isuda amang tarontok kada kayo iti pannakamu ken pannakaawat. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Pinoon. I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Yung knowledge at saka understanding na sinasabi dyan, minamahal, hindi po yan karunungan ng sanlibutan. Amen. Hindi po yan karunungan ng sanlibutan kasi pag karunungan ng sanlibutan yan, karunungan ng tao, maraming maghanap ng yung mga summa cum laude, mga Latin honors na mga pastor, may mga doctor of divinity, katulad sa Africa, mga matataas ang kanilang mga ranggo doon. Apostle, prophet, bishop. So, nung nakapunta kami sa Zambia, sa Indola, sabi ng isang bishop doon, minamahal, si Bishop Boyd Mochoma, beloved brother Danny, kindly seminar our church leaders. Nag-invite siya ng mga church leaders. Sa mga kulang-kulang 30 yun sila, minamahal. Nung tinanong ko, pinapakilala ko ang sarili nila, tumayo sila, nagpakilala. Mga apostol, prophet, bishop, evangelist. Wala akong narinig na preacher. Pero matataas yung kanilang ranggo. So tinanong ko sila kung bakit ganon. Tataas ang mga ranggo nila. Sabi nila, pag hindi daw mataas yung ranggo nila, wala daw maniniwala sa kanila. Parang nasa eskwelahan yan, di ba? Parang sa eskwelahan. Pag doktor na, PhD, o tapos na ng masteral, ayun, ang mga estudyante, ay, magaling tong professor, no? Pero kung wala pang title, instructor pa lang, o hindi pa regular, parang wala silang tiwala, no? Pero hindi ganun ang mahal na Panginoon, minamahal. Sa kapanahonan ng mga apostoles, nagtataka ang mga kaparian nung panahon na yon. Yung mga pinuno ng mga kaparian, bakit yung mga apostol, ang mga alagad ng mahal na Panginoon, walang pinag-aralan? Yung mga may sakit, mga bulag, gumaling, nakakita, mga pilay nakalakad, yung nakahiga na lang doon sa daan, nadaanan ni Apostol Pedro, nadaanan ng kanyang shadow, yung kanyang anino, nagsibangon, nagsigaling. Sabi nila, saan nila nakuha ang karunungan na yan? Itong mga tao na to walang pinag-aralan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kahit noon pa man, minamahal, sa kapanahonan ng mga apostol, pinagyayabang ng mga kaparian yung kanilang pinag-aaralan. Pero na inggit sila sa ating mahal na Panginoon. Yan na nga, pinako nila sa cross, sila ang namumuno, mga pinunong kaparian, sila yung namumuno na sumigaw na ipako sa cross si Kristo.
Dahil inggit na inggit sila. Hindi po siya ipinapako sa cross para dahil siya ay gumawa ng masama, kundi nainggit po sila dahil yung mga himala, wala po sa kanila yon. Amen. Everybody say, praise the Lord. So nakaka-inggit nga naman pag ikaw ay nag-aral, 12 years, or more than 12 years, sa seminaryo o sa mga Bible schools, tapos simpleng lagnat. Nilihas po yung may sakit, lagnat, hindi nagsigaling. Simpleng lagnat lang yun. Amen. Dito sa Jesus Miracle Crusade, tinanggihan na sa ospital, wala na pag-asa sa gamot, na bankrupt na sa paggasto, hanggang pumunta na sa albularyo, wala pa rin pag-asa. Nung nakadalo sa krusada, parang nagdadahilan lang. Wala na ang kanilang mga karamdaman. Everybody say, praise the Lord. Dito lang yan, sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Yan nga ang dahilan kung bakit ang mga missionaries, mga evangelists, bishops from different countries na nakakaalam na sa Jesus Miracle Crusade, every time na mayroon po tayong mga pagtitipon, katulad ng coming po natin na silver anniversary, 25th Victorious Talipaw Peace Mission Anniversary, talagang ginagastuhan nila yan. Gagasto sila ng malaking halaga from America, o saan man silang lugar galing, makadalo lang sa ating pagtitipon. Dahil ramdam nila, minamahal, pag uwi nila sa kanilang mga lugar, dala-dala nila ang anointing ng mahal na Panginoon. Dala-dala nila ang kapangyarihan ng Diyos. Ganon ang kanilang naramdaman sa gawaing ito. Amen. Gustong wasakin ni Satanas. Maraming nag-ambisyon. Noon pa man, minamahal. Mga 1990s, kahit nung 1980s, marami nang sumubok. Humiwalay sila. Dahil akala nila, sa prayer nila yon, na naglihan sila ng mga bedridden na nagsigaling, instant nagsigaling, o humiwalay sila. Pag hiwalay, pati ang kapangyarihan ng Diyos, humiwalay din. Wala. Biglang naglaho. So, yan ang trabaho ni Satanas. To kill, to steal, and to destroy. Magkaroon ka ng pride. Tapos, angkinin mo na. Parang yung ibang religious leader, di ba? Sabi na, wala na pag-asa yan, si Ben Salveda. Pupugutan na ng ulo yan. Ayan kasi, nagyayabang. Hindi na yan makalabas buhay. Magpaputol ako ng daliri sa kamay at paa. Nung nakalabas buhay, nagpa-interview. Una pang nagpa-interview, dahil sa prayer ko, nakalabas silang buhay. Ayaw palang magpaputol ng daliri. Sinungaling talaga si Satanas, di ba? Amen? Everybody say, praise the Lord. Napahiya ang lahat ng mga religious leaders ng panahon na yon. Yung iba naman tahimik. Tahimik sila, hindi nila alam. Yung iba naman, palihim, nag-aayuno, dahil naniniwala sila na ang mahal na pastor, man of God. Amen. Kaya lang palihim, hindi sila nagpa-identify dahil ayaw nilang yung kanilang mga membro lilipat sa atin. Pride pa rin yun. Pride pa rin. Yung nagsabi na wala na pag-asa makabalik buhay ang mahal na pastor, pride.
Yung walang, kumbaga, neutral, tahimik lang, ayaw magpa-identify, pride pa rin yun. Amen. Everybody say, praise the Lord. Pero yung mga kapatiran na talagang naliwanagan, sila po yung talagang matapang. Sabihin, wala lang inyong pastor, wala lang mga prayer warriors, pagutan na ng ulo. Sabi ng balita, sinasawata po nila yon. Hindi po totoo yan. Kasinungalingan yan. Makakalabas silang lahat buhay. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. July 1 pa lang, minimal, sinabi na ng mahal na pastor. Makakalabas tayong lahat buhay. Kaya lang sabi niya, yung 3 days, kasi doon sa leaflets, minamahal, sa leaflets na dala, di ko makalimutan yung leaflets na yon dahil pinamigay namin sa Abu Sayyaf yon. Pula yun ng kulay ng leaflets na yon. Isang kulay lang, pula. Yung lumang leaflets na Jesus Miracle Crusade. Tapos, ang nakalagay doon, July 1 to 3. 3 days crusade yun. Nakalagay doon. So sabi ng mga pastor, July 1 pa lang, hindi pa natapos yung 2 at 3. Kung ipahintulot ng mahal na Panginoon na ang krusada natin, instead na 3 days, magiging 3 months, handa na ba kayo? Payag ba kayo? Sabi naman, opo, mahal na pastor. Praise the Lord, sabi niya. Kung ipahintulot ng mahal na Panginoon, mapugutan tayo ng ulo lahat. Handa na ba kayo? Smile din kami, opo, mahal na pastor. Mamatay, mabuhay sa Panginoon. Sabi niya, yan ang 100% na pananampalataya. Pero, sabi niya, makakalabas tayo lahat buhay. Oh, nag-example siya. Sabi niya, si Brother Murillo nga. Brother Jerry Murillo. Hinold up. Palamig-lamig na siya. Hindi niya binigay yung gustong kunin ng hold upper. Binaril siya, diretso sa puso. 38 caliber, hindi tumalab yung bala. Si Brother Melchor Harina nga, bumalik na sa pagka-drug addict. Nanlamig. Nabaril ng security guard, shotgun. Diretso sa dibdib, hindi tumalab yung mga buleta ng shotgun. Tayo pa kaya? Na ating pinaghandaan ito. Ang mahal na pastor, nag-40 days. Ang iba, mayroong 30 plus, 21. Ang sa akin, 7 days. Ako pa yung pinauna doon. Sabi ko, mahal na pastor, 7 days lang po yung fasting ko. Ako na bahala sa'yo, sabi niya. Mauna ka. Maghanap ka ng Abu Sayyaf doon. Sa hulo. Ako nang bahala manalangin para sa'yo. Hanggang ngayon, minamahal, kiniklaim ko pa rin yan. Pag pumupunta po tayo sa mga delikadong lugar, mga NPA influence na mga barangay o sityo, iba't ibang mga kampo, dati sulo-sulo tayo. Ngayon, pag pumapasok ang mga sundalo at pulis, iniimbita na tayo, papunta doon. Pero dati sulo-sulo tayo. Pasok sa Sinundungan Valley, Marag Valley, dito sa San Mariano, sa kabundukan ng Jones. Wala tayong kasamang sundalo noon. Ang mga sundalo ng panahon na yon, nagbabantay sa atin. Mga intelligence. Pinagmamanmanan tayo. Kung anong ginagawa natin doon. Nung nakita nila minamahal na ang ginagawa natin, nangangaral ng Ebanghelyo, kumbinsido sila ng Jesus Miracle Crusade ay magandang katuwang ng gobyerno para magkaroon talaga ng kapayapaan ang ating pamayanan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord.
So kung nandyan ka sa mahal na Panginoon, siguradong sigurado, hindi baka sakali minamahal, wala ka nang hahanapin pa. Amen. 23:1 ng Salmo, ating pong basahin. Dito po sa awit 23, talata po 1. Ang Panginoon ay aking pastor, hindi ako mangangailangan. Amen. Sa Ilocano. Dito po sa dagiti Salmo 23:1 sa Ilocano version. Ni Jehova isu ti pastor ko, awan to ti pagkurangak. Amen. The Lord is my shepherd, I shall not want. No? Mayroon pa bang hahanapin mo? Amen? Nasa buong katotohanan ka na? May prueba, may ebidensya. So balikan natin yung ating pong mahal na kapatid na nagpatotoo. Sa tinatamasang pagpapala, gumaling kanyang karamdaman. Dati mahirap sila, maliit lang ang bahay nila. Nagkaroon ng house and lot. Sariling bahay. Malapit lang sa ating pong bahay sambahan. Napaaral niya ang kanyang mga anak, naging profesional. Kaya lang minamahal, mayroong pagkakamali sa pagbibigay na tinuwid siya ng mahal na Panginoon. Sabi niya sa kanyang patuto, pag makatanggap siya ng pagpapala, bayaran muna niya yung kanyang mga dapat bayaran at kung matira, doon na siya magkuha ng tithes and offering. Halimbawa, binigyan siya ng 10,000, natira na lang yung 100 pesos. Doon siya magkuha ng 20 pesos para sa tithes and offering niya. Kasi doon siya kumukuha sa natira. No? Eh kung walang matira, di, wala rin. Amen. No? So, huwag talaga tayong magkamali doon. Galit tayo sa magnanakaw sa gobyerno, sa kabadang bayan, eh, hindi natin iniingatan na kapag nakaw pala tayo, hindi sa tao, kundi sa Diyos. Amen. Amen. Ha? Sa Malakay chapter 3, verse 9 and 10, sabi naman po, bumalik kayo sa akin at ako'y babalik sa inyo. Makapagnakaw ba ang tao sa Diyos? O ako'y inyong ninakawan? Sa anong paraan? Sa tithes and offering, sa kapothandog. Sabi naman nila, ay wala na yan. Sa mga Hudiyo lang yan. O, sa mga Hudiyo lang daw. Palusot. Tapos, galit sila sa mga magnanakaw. Sila, number 1 magnanakaw sa Diyos pa. Amen. O. Tingnan mo ang Israel. Sabi lang, mga Hudiyo lang yan. Ibig sabihin, mga Hudyo, mga Israelita, mga Hudyo, yan, tapat sila sa pagbibigay ng tithes offering. O wala tayong naririnig na corrupt. Kahit ang kalaban nila, nandyan lang sa paligid, kapitbahay lang nila, mga malalakas na bansa. Pero hindi po sila natitinag minamahal dahil hindi po sila magnanakaw. Amen. Everybody say, praise the Lord. Diba? Kasi ang batas nila ay batas ng Diyos. Talagang stricto sila sa pagsunod. Hindi lang 10%. Yung kanilang mga kababayang mga bilyonaryo na mga negosyante sa ibang bansa, lalo na sa Amerika, karamihan dyan, ng mga mayayaman dyan, mga Hudyo, kalahati sa kanilang buong kita, pinapadala sa bansa nila. Yan po yung nabasa ko minumad. The secret of the Jews. Yung paano nila na ipatayo ang bansa na maging matatag. Hindi sila basta-bastang kalabanin. E tayo, paano tayo magiging matatag? E tayo mismo dito sa bansa natin nag-aaway. Amen.
Ang mga Pilipino mismo, siya ang anay ng bayan natin dahil imaginin mo naman yung budget sana sa mga flood control na yan para hindi mabahaan ang mga tao. Binubulsa, bilyon, minamahal. Ganon sila magnakaw, hindi 1,000, bilyon. May mga reliyon po itong mga taong ito. Sumasamba po sila sa kanilang reliyon tuwing linggo. Nagbibigay po sila ng donasyon sa kanilang relihiyon. Pero hanggang doon lang, donasyon, magnanakaw pa rin. Amen. Everybody say praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kung ituro siguro ng ating higanting, yung kinagisan nating reliyon, yung tithes and offering, ay nako, mumurahin sila ng mga membro nila dahil sasabihin ng mga membro nila, o saan naman mapunta to? Instead na maghulog lang kami ng 20, kahit milyonaryo, maghulog ng 1,000. Pag i-stricto yung pagbibigay ng tithes and offering sa ating kinagisnang relihiyon, talagang sisingilan yung mga obispo pare na saan napunta yung aking binigay. Kasi wala silang tiwala Wala silang tiwala sa mga religious leaders nila. Dito sa atin may tinuruan tayo maging honest. Amen. Everybody say praise the Lord. At ito yung pagpapala. Hindi na tayo maghanap. Titingnan mo na lang sarili mo kung paano ka pinagpala. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sa kanila kasi, pag ituturo yun, wala namang power. Pag magkasakit sila, punta pa sila ng hospital. Ang kanilang buhay, walang pagbabago. Lasinggero pa rin, babaero pa rin. Chain smoker pa rin. Sabungero pa rin. So, lugi. Walang blessing. So, talagang magtanong sila. Isa atin. Yung karamdaman ni beloved sister Nineta Mendoza. Sabi ng doktor, wala nang kagalingan. Gumaling. Ilang paggamot na yon. Instant, pinagaling na mahal na Panginoon. May pinagaling, may cancer, leukemia. Dati, may mga bisyo, lalo ng bisyo. Siguro kung may gamot na pwede mong bilhin at pag inom mo, mawala yung bisyo mo, popular siguro yung gamot na yan. Pero wala Diyos lang ang makapagbago sa tao, minamahal. So pag nandiyan ka sa mahalapin, wala ka nang hahanapin. Provided ka na lahat. Amen. Protection. Sabi nga ng Isaiah 9:6, di ba? Siya ay counselor. Everlasting Father. Pangulo ng kapayapaan. Magkaroon ka ng kapayapaan sa puso't isipan. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things become new. Hindi po magbago ang bansa kung hindi nagbabago ang mga tao. Amen. Kasi kung sabihin mo, bago na ang bansa natin, tapos ang mga tao hindi nagbabago, kaplastikan ng pagbabago yon. Outward lang yon. Outward appearance. No? Pero bulok ang nasa loob. Dapat tao muna ang magbago. Everybody say, praise the Lord. Saan po natin ipagkatiwala ang panawagan ng pagbabago? Sa mga komunista? Sila nga nagpapatayan Pasok ka doon sa NPA, pagdalaga ka, i-rape ka doon. Kumandir lang ang magmamay-ari sa pasapasa ka na. Pag magreklamo ka, sabi nung kumandir na nakausap ko,
Pag magreklamo ka, biglang bibigyan ka ng kaso na ikaw ay depenetration agent ng gobyerno at papatayin ka. So ang gagawin nila, hindi na sila magreklamo. Kahit pinagpasapasahan na sila. Yan ang number 1 problema ng NPA. Bakit hindi sila nagtatagumpay? Dahil sa loob mismo nila walang pagbabago. Kasi hindi sila niniwala sa Diyos. So, hindi sila niniwala sa Diyos, patay sila ng patay, hanggang parang minumulto na sila. Hindi na sila makakatulog sa nakita nila na pinapatay nila. So, hindi na makatulog. Anong mangyari? Parang na silang baliw. So, wala. Failure sila. So, lahat na gagawin ng tao kung wala ang Panginoon, sabi ng Malapinon, for without me, ye can do nothing. Everybody say, praise the Lord. So, ang ating mahal na kapatid, sa kahirapan, yun ang kanyang ginagawa. Bumalik yung kanyang karamdaman. Napanaginipan niya. Binensyon po niya yung pangalan, si beloved preacher, my co-preacher, Brother Roger Buganas. Sabi ko sa kanya, nung napanaginipan mo si Brother Roger, buhay pa ba siya noon? Sabi niya, nilibing na Brad, pang 3 days after nung nilibing. Sabi ko, ibig sabihin, si Brother Roger nasa langit. Kasi naglalakad sila, napakagandang lugar. Yung mga bulaklak, halos mga puti. Ang ganda ng lugar. Wala siya nakita na ganun kaganda. Sabi ko sa kanya, nasa langit si Brother Roger. Ibig sabihin, kung nagsama na kayo, ibig sabihin, nag-advance na ang malapi noon, kung kukunin ka niya, doon ka rin pupunta. So, tinignan ko siya, minamahal. Hindi siya naka-smile. Langit na yun eh. Malungkot pa rin siya, ibig sabihin. Hindi pa siya handa, minamahal. Oh, bakit ka natatakot? Sabi ko. Hindi pa siya nag-confess noon. Ba't ka natatakot? Kung bumalik yung karamdaman mo, sumusuka ka na rin ng dugo, tapos pinapahanda ka ng malapi noon, ibig sabihin, langit ka. Dapat masaya ka. Kasi alam mo na kung anong pupuntahan mo. Sabi niya sa akin, mayroon lang akong i-confess sa'yo, Brad. Ano yun? Ayun, i-confess na niya. Ayun pala. Mayroon siyang ginawa. No? Hindi lang siguro siya minamahal. Maraming paraan na hindi mo alam na nakawa mo ng malapit. Halimbawa, i-advance mo yung sahod mo. Di ba, uso yan ngayon. Nilulon. I-advance mo ng 5 months. Halimbawa, sahod mo is 30,000. Advance mo ng 5 months. 30 times 5. 150. Niloan mo yon 150,000. So, sa loob ng 5 months, wala ka nang matatanggap dahil niloan nga. Tapos, nung pagkatanggap mo ng 150,000, hindi siguro to. Wala siguro yung mahal Pinoy ito. Kay loan man to. Loan. Ginasto mo lahat yon. Wala na ka nang ibibigay sa Malapino sa loob ng 5 months. Magugulat ka lang, hirap na hirap ka. Dahil akala mo wala sa Malapino yun. In-advance mo eh. Mayroon sa kanya doon, amen. Everybody say, praise the Lord. Oh, mayroon tayong kapatiran, pulis. Ganon din, niloan yung kanyang sahod. So, malaki yung natanggap niya, mga 400,000. O, nagpa-counsel sa amin. Kinounsel ko siya ng tama. Di, tinanggalan niya ng tithes and offering. Bagong pulis lang yun. Ang bilis ng kanyang promosyon. Tapos doon pa sila sa mga lugar ng mga kampo talaga ng NPA. Sabi niya, Kuya, baka prayer. Bakit? Yung mission namin, kailangan naming encounter. Pag hindi kami maka-encounter, hindi kami papasa. Kasi sa special force siya. Hindi kami papasa pag walang encounter. So naghanap, every time na mayroong NPA, pupuntahan talaga namin yan para mag-encounter, para makapasa kami. So delikado itong aming mission. Pero to God be the glory. Natapos po niya yung kanyang mission.
iningatan siya ng mahal na Panginoon. Amen. Everybody say, praise the Lord. So, ilang buwan yon? 3 months? Kasi kung 3 days lang siguro yung pagpunta namin sa Abu Sayyaf, baka sabihin ng mga tao, dali lang yun. Punta ka lang sa liblib na lugar, magpa-picture-picture ka doon, tapos ganun. O maya-maya, labas ka na. Sabihin, tagumpay ang misyon. Or, baka mayroon silang ibinigay na pera sa mga Abu Sayyaf. Tapos, nirelease sila kaagad. Ganun eh. Maraming mga mabubuong mga kaisipan. So, ang mahal na Pinoon ay alam na lahat yun. Alam na lahat ng mahal na Pinoon. Para hindi talaga mabuo yung kaisipan ng mga ganyan, so yung 3 days, naging 3 months, sino pang mag-isip? Na nagdadrama ka lang doon? Wala ka na talagang isipin. Pati ang gobyerno, wala na problema na. Pati mga reporter minamahal. Kasi ilang beses na naka-schedule, nakahanda na yung private plane. Lalabas na ang malapastor kasama prayer warriors. Hindi natuloy. Oh. More prayer na naman. Fasting uli. After 1 month, tuloy-tuloy pa. Nung na-release na yung mga hostages, may pag-asa na. Baka kasama ang Jesus Miracle Crusade. Na-release na. Ang mga kasama ko mga prayer warriors, may nabalitaan na sila, bukas, labas na kayo dahil na-release na ang lahat ng mga hostages. Labas na kayo bukas. Hating gabi ng September 16, hating gabi, schedule na kinabukasan, nagligpit na sila, hating gabi, nagliparan na yung mga kanyon, binumba ang kampo ng Abu Sayyaf. Oh. Balita kaagad, headline, natagpuan ang mga gamit ng mga prayer warriors. Yung Biblia nila, may mga dugo. Tingnan mo, sino naman ang hindi mapaniwala doon sa mga balita na yun? Nakita ang mga kagamitan, pero hindi makita ang katawan. Ang makagamitan may mga dugo. No? Kung gaano katotoo yung mga dugo na yon. After mga ilang araw, positive, buhay pa pala. Oh. Fake news, and then may balita. Ilang araw yon, tinatadtad ng bala, minamahal. Hinuhulugan ng bomba. Lumabas. Exactly 3 months. Pumasok. July 1, October 1, lumabas. Wala kahit sugat o kurot man. Wala talaga. Buhay lahat. Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon. Grabe, pag-ibig ng mahal na Panginoon. Doon mo makikita ang pag-ibig ng mahal na Panginoon. Sabi nga sa ating binasa kanina, mawala man ang bundok o anong burol na yan. Mawala man lahat, pero ang pag-ibig ng Diyos, mananatili. Yan po yung panghawakan natin, minamahal. Darating man yung mga bulubunduking, mga pagsubok sa ating paglilingkod, ang pag-ibig ng mahal na Panginoon ay mananatili sa atin. Basahin po natin ang Mateo 10:30 hanggang 31. Pakihanda po ang John chapter 15, verse 9, talon sa 13. Sa Mateo 10:30 hanggang 31. Datapwat maging ang mabuhok ng iyong ulo ay pawang bilang na lahat. Huwag nga kayong mga takot, kayo lalong mahalaga kaysa maraming maya. Amen. Sa Ilocano, Mateo 10:30 hanggang 31. Dito po sa Mateo 10, ang talatay
30. 31. Sabi, 31. 30-31. Ket uray digiti bukyo na bilang da amin, gapuna di kay agbuteng, tanapatpatig kayo ngem kadagiti adu abilit tuling. Amen. But the very hairs of your head are all numbered. Fear ye not, therefore, ye are of more value than many sparrows. Alam ng malapin noon kung ilan ang bilang ng ating mga buhok. Amen. Everybody say, praise the Lord. No? Kaya mo bang bilangin ang buhok mo? Maliban na lang yung mga kalbo dyan, ha? So, wala na talaga. Okay, alam, magpaiwan ka ng 10 piraso dyan. Kuha ka nila ng kiskisan mo yan. No? Yung buhok talaga na kompleto. Ang hirap bilangin nun. Tapos lahat na tao, billion. Ibig sabihin, wala talagang hindi nakikita ng mahal na Panginoon. Kung ang buhok, bilang niya, yung mga tao pa kaya, amen? Kasi mag-isip tayo, kayang bantayan ng malapit noon. Sa daming tao, billion, 8 billion. O, lahat na tao may buhok yan. So, ilan ba ang buhok ng bawat tao? Tapos, i-times mo sa 8 billion. Ganon kadaming buhok. Amen. Bilang niya yon. Tao pa kaya? Everybody say, praise the Lord. Sabi niya, fear ye not, therefore, ye are of more value than many sparrows. So yung mga ibon, kung gaano minahal ng Diyos ang mga ibon, ganoon din ang tao. Ang ibon hindi nagtatanim, pero may nakakain sila. Amen. Amen. O ganoon din ang mga tao. Sinong nagpapakain ng mga ibon? Mahal na Panginoon. Nagpapatubo siya ng mga kahoy o mga halaman. Yung bunga noon, yun ang kinakain ng mga ibon. So kung mahal niya ang mga ibon, how much more ang tao na nilalang niya ayon sa kanyang imahe. Amen. God is holy, God is love, God is power, God is justice. Yun po yung image na nasa tao. Kaya lang sinira ng tao nung nag-disobey sa utos ng mahal na Panginoon. So, pag tayo manatili sa kasalanan, ang kabulukan ng mundo nasa atin. We are not holy. We are powerless. Kumbaga negative. Salungat sa image ng mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Pero sabi ng Biblia, submit therefore yourself to God and resist the devil, and the devil shall flee away from you. So, paano natin labanan si Satanas? Paano natin labanan ang korupsyon na gawa ni Satanas sa tao? Mayroon pong gagawin ang tao. Kasi pag lalaban siya sa demonyo na hindi siya magpasakop sa Diyos, baka pagdating ng panahon, maging demonyo na rin siya. Amen. Amen. O, diba? Yung ating mga leaders, yan naman yung pangako nila eh. Pag kami mananalo, ganito, may pagbabago. Oh, galing sa puso yun kasi hindi pa naman sila nanalo. Galing sa puso yun. Nung nanalo, tumahimik. Hindi kaya. Hindi kaya ang sistema. Hindi kaya ang SOP. Standard Operating Procedure. Bawat project, may 10% ka. Kung 100 million yung project, mayroon kang 10 million kagad. Automatic yun. Tanggapin mo, sir, o hindi? Pag hindi mo tanggapin, yung assistant mo ang tatanggap. Yung mga tao, nag-rely sa'yo. Pag may namatay, manghingi sa'yo ng kabaong.
Manghingi sa'yo ng pangkapi sa BJL. Wala kang, alam mo, sa sahod mo kukunin yun, kulang pa. So, talagang, parang standard na yon. So, yung kanyang pangako nakalimutan, naging demonyo na rin siya. Pero kung isubmit mo ang sarili mo sa Panginoon, magpasakop ka sa Diyos, sabi dito, minamahal, resist the devil, resist the temptation, and the devil, Satan, will flee away. Away. Hindi yan paikot-ikot. Oh. Pag niresist mo, hindi ibig sabihin na nandyan lang yan sa tabi. Siya ay lalayo sa'yo. Amen. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon. Dito lang natin naranasan yan sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen? Nung ako'y nasave dito sa Baguio, minamahal, so ang covenant ko sa Malapin, yung pangako ko sa Kanya, ang pledge ko sa Kanya, lahat na matatanggap ko, ibibigay ko sa Kanya. Hanggang yung aking pong allowance galing sa Development Bank of the Philippines, dahil under ako ng isang scholarship, ibinigay ko na rin. Hindi na ako nag-exam, nag-full-time ako, lahat ng mga blessing ko, yan ang pangako ko eh. Bigay. So, inobserbahan ko, minamahal. Maghirap ba ako? Hindi naman. Nakapunta ako sa ibang bansa. Ganon pa rin. Nung napunta ako ng Qatar, sinubukan ako doon sa Qatar. Ang blessing ko, pag mag-press ako, 500 riyal. Equivalent to 13,000. Binigay ko lahat yun. Pasunod gawain, ginawang 1,000. Binigay ko lahat yun. Eh kung yung 1,000, yung 1,000, yung 500, times, kaya sabihin na natin times 10, o 5,000 na yon. 13 ang conversion. Binigyan ako ng 1,000, times 13 mo yon, 13,000. 13,000 pesos, wala pang isang oras, nangaral ka, 13,000 pesos yung blessing mo. Binigay ko lahat yon. Hanggang umabot ng 2,000, binigay ko pa rin. Dahil yun ang pangako ko eh. Nakita ng tagbilang yun kasi hindi ko naman tinatanggal sa tinitingnan ko lang magkano lang laman. Nandun yung pangalan, Brother Danny Corteros. Dinala nila ako doon sa mall. Sumama ako. Sabi ko, Kuya, magpili ka na, anong bilhin mo? Sabi ko, wala akong pera. Alam naman nila talaga, wala akong pera. Sige, Kuya, magpili ka. Sapatos. Anong size ang gusto mo? Kami nang magbayad. Pinili ko yung pinakamura. Huwag yan. Dito ka, yung mga mahal dito. Kami nang magbayad. O di, nakakuha ko ng sapatos na branded. Mahal na Panginoon ang nagbayad. Amen. Everybody say, praise the Lord. Tapos, nung na-assign kami sa Dubai, sabi ng beloved ko, love, yung blessing mo, hinahati ko. Bakit? Pupuntahin natin yung 4 natin ng anak dito. Eh, paano sila makapunta dito kung hindi mo ibigay yung kalahati ng blessing mo? Matagal yung pag-iipon natin. Bahala ka, sabi ko. Kasi siya man ang nakatanggap sa blessing ko. Hinahati niya, bigay niya yung kalahati sa akin. So, mayroon na siyang naipon. Dapat mag-ipon siya ng mga 5,000 dirhams para makuha ng ticket yung 4 na anak ko. Mayroon na siyang naipon. Mga kulang-kulang 5,000 na. Habang kumilos ang presensya ng Malapinon, may bumubulong sa kanya. Lahat na pera mo, ibigay mo lahat. Ilang linggo na pag-iipon niya yun. Yung blessing ko ng Miyerkules, overnight, tapos Sunday service, blessing din niya, iniipon niya yun. Tapos may bumulong, habang nagkapuspusan, ibigay mo lahat na naipon mo. Ako na ang bahala sa mga anak mo, papuntahin dito.
Nirebuke pa niya. Ibig sabihin, nirebuke niya, akala niya, demonyo yon. Jesus name, Jesus name. Alam mo, demonyo magsabi na magbigay, hindi talaga sasabihin ng demonyo magbigay. Amen. Ang sabihin ng demonyo, nakawin mo lahat para makapunta yung mga anak mo dito. Huwag ka nang magbigay. Nagulat ako nung after ng finest, magkakanta na ng para giving. Bigla siyang, love, dagdag mo to. Di ba mayroon ka nang binigay sa kanina? Pahit-pahit sa luha niya. Dagdag mo to, love. Pagtingin ko, ang dami. Akala ko ba nag-ipon? Binigay ko rin. Sabi niya, mas natuwa ako Ibigay ko lahat yun. Maya-maya, pag uwi namin, kwento siya. May kumausap kasi sa akin. Yung 4,000 plus na ipon ko na dirhams, ang magkano na yon? 4 times 10, 40,000. Mga 13 Abot na ng mga 50,000 siguro yon. So 60. Sabi niya, binigay ko lahat. O ngayon, bahala ng mahal ang Panginoon. Pero may binigay na mga kapatiran dito. Hindi ko pa nabilang. Nabilangin mo Nabilang niya. Sumobra pa sa binigay niya. So, ibig sabihin, sinubok siya. Subukan mo ako. Ibigay mo lahat yan. Papalitan ko. May nagbigay ng 1,000, may nagbigay ng 500. Sobra pa doon sa binigay niya, naipon, may naman. Nakakuha kagad ng ticket. Nakapunta silang 4 doon sa Dubai. Sinalubong namin sa Abu Dhabi. Pag sakay sa sakyan, ang bilis ng takbo ni Brother Rolly, yung kanyang Fortuner o Land Cruiser. Bilis. 120. Sabi ko sa kanya, Brother Rolly, mayroon bang tendency na puputok ang gulong? Sabi niya, opo kuya, marami pong pumuputok ang gulong. Anong cause? Expire na yung gulong. Sabi ko, itong sasakyan mo, expire na ang gulong kuya. 5 years na. Pero sabi ng pinacheck ko kuya, okay pa raw. Habang kinakausap ko siya, lumilipat siya ng lane. Instead na 120, takbo na lang siya ng mga 60, 80. Dito na sa gilid na siya. Maya-maya, pang! Doon pa sa tapat ko yung pumutok. Pagputok na ganun, sabi ko sa kanya, gilid mo. Di makagilid kami kaagad, dahil nasa gilid na kami kung pumutok yun sa gitna, na 120 ang takbo niya, patay kami lahat. Ganyan ang mahal Pinoy mag-ingat. Amen. Everybody say, praise the Lord. Huling talata, minamahal. 1 John 4:9. 1 John 4:9. Sundan po nyo, ati po mga musicians and Unang 1, singers. 4, talata po'y 9. Dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanglibutan upang tayo mabuhay sa pamamagitan niya. Amen. 4:9 ng unang Juan sa Ilocano. Dito po sa unang Juan 4 ang talata 9. Dahito iti nakiparangaran ti ayat ti Diyos kada tayo. Nga imbaon ti Diyos ti anak na abugbugtong dito'y lubong tapno agbyag tayo gapu kenkuana. In Amen. this was manifested the love of God toward us, because that God sent His only begotten Son into the world that we might live through Him. Amen. Everybody say, praise the Lord. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Mapalad tayo. Dahil ang ating Diyos na lumalang ng langit at lupa ay bumaba, nagkatawag tao para iligtas tayong lahat. Amen. Ang hindi naniwala sa anak ay wala din sa kanya ang ama. Sabi ng mahal na Pinon, I and the Father are one.
For without controversy, great is the mystery of godliness. God who created the universe was manifested in the flesh. Siya po'y nagkatawang tao. Yan po ang pinangaral ng ating kagalang-galang at minamahal na Pastor Wildy Stralmeda. At nung tinanggap natin ang pangangaral na yan, tayo po ay na-reconnect sa mahal na Panginoon. Awitan po natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Napakapalad. May pag-asa, mayroon nag-chat sa akin, may pag-asa pa ba ang bansa natin? May pag-asa pa bang mabago? Sabi ko, 100% may pag-asa. Kung sila ay magbalik loob sa mahal na Panginoon. Kung manatili pa rin sila sa reliyon, yung kanilang hangad na pagbabago ay walang katugunan. Religions cannot save our country. Hindi relihiyon ang makapagligtas sa ating mga kababayan. Hindi relihiyon ang makapagbago sa ating mga namumuno. Only Christ. Amen. Through the Jesus Miracle Crusade International Ministry. Bakit ako specific na Jesus Miracle Crusade International Ministry? Dahil nasasangkot na rin yung mga pastor, mga kilalang mga ngaral daw sila na salita ng Diyos. Nasasangkot na rin sila. Nahawa na rin sila, minamahal. Nakakalungkot. Pero yan talaga ang inaasahan. Pag wala kang kapangyarihan, labanan si Satanas. Sabi nga, if you cannot beat them, join them. Kung hindi mo sila kayang labanan, kumampi ka sa kanila. Ganun ang nangyayari. Hindi nila kayang labanan ng tukso. Dahil hindi po thousands, millions, billions of pesos na walang kapawis-pawis. Instant maging milyonaryo sila, bilyonaryo. Samantalang malapastor nangangaral. Malapastor, mag-abroad po ako. Pero yung pupuntahan kong lugar, wala pong gawain doon. Sabi ng malapastor, manatili ka lang sa Pilipinas. Kahit piso-piso, basta kay Kristo. Pagpapalain ka rin ng mahal na Panginoon. Totoo. Nakaahon sila sa kahirapan. May mga bahay na rin sila. May mga sasakyan na rin sila. Pinagpala sila ng mahal na Panginoon. Amen. Sabi ng mga pastor, magtapat ka lang. Magtapat ka lang. Oo. Di ba? Maraming narinig na papakinggan natin patuto sa Manila. 3 by 4 meters lang yung kanilang tirahan. Nandoon na yung sala, nandoon na yung kusina, nandoon na yung kubeta nila. Pero ngayon may mga apartment na sila. Hindi na nila maalaala o halos hindi na nila mabilang yung pagpapala ng Malpino. May mga lupa na sila, hindi lang sa Manila, sa Kabisayaan, sa Mindanao, pinagpala sila ng mahal na Panginoon. Patunay, pag mayroon po tayong pagtitipon, ang problema natin, parking area. Dati, nag-umpisa ang gawain, pamilya lang ng mahal na pastor, yung mga na-save, mga tao na nasa squatters, ni bisikleta, walang service. Pero naririnig na nila yung pangaral ng mahal pastor, darating ang panahon, magbibilang na rin kayo ng sasakyan. Lalagan na pang ebanghelyo sa buong bansa at sa iba yung dagat. Nagkatotoo. Magkaroon tayo ng worldwide crusade. Natupad sa Sulu, sa Patikol, sa kampo ng mga bandidong Abu Sayyaf.
awitan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nung sa lugar na yon, 3 araw lang sana ang krusada. Naging 3 buwan. Pinanood ng buong mundo ang krusada na yon. Habang nag-aayuno ang mahal na pastor, habang naglabasan ng mga negatibong mga balita, hanggang binumban ng gobyerno ang kampo ng Abu Sayyaf. Bawat araw, tayo naman bawat minuto, sinusubaybayan. Paglabas, headline banner, halos lahat ng mga newspaper na nagbabalita ng negatibo, na bago yung kanilang headline banner. Ang nakalagay sa kanilang payagan, front page, naka-headline, kakampi ni Pastor Almeida ang Diyos. Kakampi natin ang Panginoon. "25 years na nakalipas. Nung nag-celebrate tayo ng 50 years sa church, nandoon, biglang bumalik ang mga reporter. Nakita nila ang paglago ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Wala silang masabi. Nakita nila ang mga tao nagpatotoo, pinagaling, binago ang buhay, pinagpala naman ang Panginoon. Itaas ang ating mga kamay, may mahal. Lahat ng mga pagkuhan narito, and to all our beloved webcast viewers, gusto ninyo ang kasiguruhan, pagbabago, magkaroon kayo ng pag-asa. Come to our Lord Jesus Christ. Siya ang ating dakilang pastor. Hallelujah. Hallelujah. Naging bahagi ka na nitong aking damdamin. Mula tayo ay magkasama, ang puso ko ay laging masaya. Tuloy ang pag-ibig mo, dapat patutuo, hindi nagbabago at hindi naglalaho. Pananatili mo hanggang sa wakas nitong mundo, Panginoon. Sadyang kay buti mo, Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin ko. Ako'y bibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Isigaw po natin ang hallelujah, praise the Lord. Bawat isa sa ating minamahal, galing sa ating puso. Isigaw mo na malakas na tinig, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sa'y nalalaman itong buhay ko, kahit kailanman di mo ako iniwan. Ang awa mo'y naging agad. Panginoon, nakita ka naman sa dalangin
Magdiwa kami ito sa harapan ni Namahal. Manatili po nakataas ang inyong mga kamay at sa ating po mga webcast viewers, mayroon po kayong kasama dyan na hindi pa sumuko sa Malapinon, hindi pa tinanggap ang Malapinon bilang Panginoon tagapagligtas, ilapit po niyo sila sa ating mahal na Panginoon. Mayroon pong 4 na reglamento kaligtasan. Una-una, pananampalataya, makakamtan sa pakikinig at pakikinig sa salita ng Diyos. Pangalawa, pagsisisi na gagawin po nyo ngayon. Pagsisisi at pagtalikod sa lahat ng mga samanggawa at darating sa inyo ang kaginhawaan nagmumula sa mahal na Panginoon. Pangatlo, minamahal, bautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoon Jesucristo para mahugasan, papatawan yung kasalanan. Hallelujah. At ang pang-apat, Diyos na ang gagawa, bautismo sa Espiritu Santo. Habang nakataas ang inyong mga kamay, lahat mga baguhan, ating mga webcast viewers, hallelujah, sa ating mga baguhan na ito sa harapan, sumunod ko sa panalangin sa pagsisisi. Mahal na Panginoon Hesus, maraming salamat sa Ebanghelyo na kaligtasan na aking nakapakinggan sa oras na ito. Mahal na Panginoon, patawarin mo ako sa lahat na aking managawang kasalanan. Ako po ay taus-puso na nagsisisi. Tinatanggap kita na aking personal na tagapagligtas. Panginoon, Diyos, Hari na aking buhay. Pumasok ka sa aking puso. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Iligtas mo ako. 10 aking mamal sa buhay. Ako'y maglilingkod sa iyo mula ngayon hanggang siyang pagbabalik. In Jesus' name, I pray. Amen. O dakilaman Diyos na makapagilan sa lahat. Aming pinakamamahal na Isus sa lahat na tumanggap sa Malapinon bilang Panginoon tagapagligtas sa kanilang mga buhay. Patawarin mo sila sa kanilang mga kasalanan, baguhin mo kanilang mga buhay. Gawin po silang tunay Kristyano. Isulat mo kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay sa katan. Iligtas mo sila sa 10 ilang mamahal sa buhay. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen. Palapakan natin ating mahal na Panginoon, may namahal. Hallelujah. Umawit muna tayo sa isang awitin bago po tayo dumako sa ating pong banal na hapunan. Sabi po ng Biblia sa unang Korinto kapitulo 11 versikulo 26 hanggang 30, for as often as ye eat this bread and drink this cup, ye do show the Lord's death till he come. Wherefore whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and blood of the Lord. But let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup. For he that eateth and drinketh unworthily, eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. For this cause many are weak among you, and many died. Many died or sleep. Minamahal. So, yan po ang dahilan kung bakit mayroon pong mga karamdaman nagsisibalikan, nanghihina, o sila po'y na-backslide or namatay physically or spiritually. Dahil sila po ay nakikisa sa banal na hapunan na walang pagsusuri sa sarili. Magsisi muna, taos-pusong pagsisisi bago po tayo makiisa sa banal na hapunan. Awitan po natin ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sa bawat nagawa ko kasalanan, pinagsisisihan ko ito ng lubusan.
Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ayaw ko na umibig ka nang hindi pa sa iyo. Ang pinulot ng mundong ito, anak kong may ayon sa'yo. Sa'kin pagbabalik, alam kong bukas langit ang iyong pangalan. Tulungan mo ako sa aking kahinaan. At lagi mo gabayan. Salamat, Panginoon. Purihin ka sa iyong katapatan. Pangako mo ang iyong kapanawaran. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Pag-iisipan ko ang iyong pagmamahal. Di sana lumayo pa sa iyo. Ayaw ko na umibig ka nang hindi pa sa iyo. Ang pinulot ng mundong ito, alam kong di ayon sa'yo. Praise the Lord. Itaas mo ang ating mga kamay ni Mahal. Ito'y mag-isang manalangin. Manalangin sa pagsisisi, taos puso. Hallelujah. Nakilangan man Diyos na makapangyarihan sa lahat ng pinakamamahal na Jesus. Minsan pa mahal na Pinoon, humingi po kami ng kapatawaran. Sama kami na sumpungan ng pagkakasala. Pagkakamali, mahal na Pinoon. Hallelujah. Sa makahinan na pagbigyan, patawarin mo lang, mahal na Pinoon. Linisin mo ang aming puso. Hallelujah. Hallelujah. Gawin mo kaming karapat-dapat sa banal hapunang ito, mahal na Pinoon. Hallelujah. Sa punat dalangin ng aming kagalang-galang at minamahal pastor, sa panalangin ng kanyang buong pamilya, ito ay aming samot dalangin. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hawakan po ninyo, minamahalang inyo po mga tinapay. Sabi po ng Biblia sa 1 Corinto Kapitulo 11, versikulo 23 at 24. For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus the same night in which he was betrayed took bread. And when he had given thanks, he brake it and said, Take, eat, this is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me. Atin pong kainin ng tinapay. Hawakan din po ninyo ang inyong mga saro. After the same manner also, he took the cup when he had supped, saying, This cup is the New Testament in my blood.
This do ye as oft as ye drink it in remembrance of me. Inumin po natin ang sarong. Hallelujah! Sa ating kalagitan ng presensya natin Malapinon. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Kayo po'y manalangin, minamahal sa inyo po mga pangailangan. Ilagay po yung kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman. Tayo po'y mag-isang manalangin sa ating buhay na Diyos. Hallelujah. O dakila ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na pa Jesus. Minsan pamalapin, humingi po kami ng kapatawaran. Saan kami nagkulang, nagkakamali. Ano mang makasalanan na nagawa ng bawat isang Malapinon sa makahinaan na pagbigyan, patawarin po Malapinon. Hallelujah. Sa panalangin naming kagalang-galang at minamahal na pastor, sa panalangin ng kanyang buong pamilya, Malapinon. Hallelujah. Bigyan mo ng katugunan ng mga panalangin yung mga ako Diyos. Hallelujah. Aking sinasaway. Hallelujah. Demonyo ng karamdaman, sakit sa puso, high blood diabetes, cancer. Hindi mo sa pagkabang sickness and disease, vices, problems. Hindi mo sa poverty, cast out sickness. Be healed. Be healed. Be healed right now in the name of Jesus. Hallelujah. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Tumayo po tayong lahat bilang pasalamat sa ating mahal na Panginoon, sa ating mabait na Diyos minamahal. Itaas po natin ang ating dalawang kamay at tumalon po tayo na 3 beses. Sabay-sabay po nating isigaw sa ang makapangyarihang salita, ang hallelujah, praise the Lord. 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. At bago ko po ibigay sa ating pong mahal na kapatid para po sa special offering at praise the Lord, ay
Paalala po minamahal yung ating pong silver anniversary or 25th Victorious Talipaw Peace Mission Anniversary sa Marikina Sports Complex ay ngayon na pong susunod na linggo, sa darating na linggo minamahal. So mayroon po tayong isang van na bakante pa. 9 ang kulang minamahal. So paki-inform lang po. Pwede po kayong lumapit dito sa preacher's area para maipalista po yung pangalan nyo dahil last na po na van yan, minamahal, no? 9 passengers na po ang kulang. So, kung mayroon pa pong hindi pa napalista dyan, ay magpalista na po kayo ngayon dahil para ma-finalize po natin ang ating pong mga rintahan na mga van. Kasi hindi po tayo pwedeng magrinta ng buses dahil limited po ang parking area ng Marikina. Stricto po sila doon. So pag mayroon po kayong mga sariling sasakyan o nirintahan ninyo na hindi po namin alam, ang paalaala po ng main church, doon po kayo magparking sa designated parking area. Dahil baka pagbalik nyo, wala na yung sasakyan nyo, tinutuwing na. No? Kasi stricto ang Marikina, mayroon po silang towing doon. Hihilain yung sasakyan mo, tutubusin mo doon na sa munisipyo nila, minamahal. O kung saan nila dadalhin yon. Tutubusin nyo, malaking halaga ang pagtubos doon. So huwag po kayong basta-bastang magparking na hindi po designated parking area ng Jesus Miracle Crusade. Amen. Pakisabihan po ninyo yung mga drivers, minamahal. At saka, bawal po doon magkalat. Na halimbawa, mayroon kang kinakain, hulog mo lang. Mayroon po silang mga CCTV doon. Pwede kang hulihin ng mga law enforcers doon. Pag maghulog-hulog ka ng kalat, halimbawa, kumain ka, tapos hulog mo yung silopin o yung mga styrofoam, yung mga nilalagyan nyo ng pagkain o mga papel o anong mang ihulog niya dyan, minamahal, mamaya-maya biglang may huhuli sa inyo dahil naka-CCTV camera po yung paligid ng Marikina Sports Complex. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Palaala lang po yan, minamahal, para hindi po maabala ang inyo pong pag-uwi. No? Kasi walang problema pagdating doon, baba. Ang problema pag-uwi, baka wala na yung sasakyan, natuwing na. Amen. So mayroon pa pong siyam na kulang sa ating pong nirintahan. Puno na po yung iba. Yung isa po na iwan ay siyam na po na passengers ang kulang. So first come, first serve na lang, minamahal, kung sino po yung unang siyam na magpalista para ma-finalize natin. Ating pong beloved brother Jojo Sosya para po sa ating special offering and prayer by beloved brother Danilo Bautista. So wala pong changes ng ating pong schedule. Wednesday, Friday pa rin ang ating gawain.